Love Serye TV. Great Obsession with a Billionaire. Tunghayan na po natin ang huling bahagi. Sa paglipas ng mga araw ay nararamdaman ni Rex na sa kanya umiikot ang buhay ni Maya. Maya't maya ang pagtawag o pag-text nito ng mga sweet nothings. May ginawa pang tula ang dalaga. Noong una ay nangingiti na lang siya at nababaduyan sa kung ano-anong ginagawa ni Maya para lamang iparamdam sa kanya ang pagmamahal nito. Pero kung minsan, hindi niya maiwasang mag-guilty. At habang nagtatagal, hinahanap-hanap na rin niya ang sweetness at thoughtfulness ni Maya. Paano kung kailangan ko ng putulin ang kunwaring relasyon namin? Idadahilan ko na lang sigurong nagkabalikan na kami ni Ira. Hiningi na lamang siya ng tawa dito. Bahala na ang daddy niya sa plano nito. Pero wala siyang balak patagalin ang pagpapasakay kay Maya para hindi ito gaanong masaktan at umasa. Gusto magsisi ni Rex sa pagpagamit sa ama sa maitim nitong plano. Total, makakabayad naman siya ng utang na loob sa ibang paraan. Sige na Rex, samahan mo na ako manood ng movie ni na Sharon at Judy Ann. Paglalambing ni Maya ng umagang iyon ng linggo. Movie sina Sharon at Judy Ann. Gusto niyang mapangiwi. Bihirang-bihira siyang manood ng local movies. Bakit hindi mo nalang panoorin sa home theater niyo? Mas gusto ko kasi sa sine eh. Kakalabas lang nila ng simbahan. Matagal ko nang inaabangan yan dito sa Caballero. Natagpuan na lamang ni Rex ang sarili na kasama na ni Maya sa loob ng sinihan. Hindi niya alam kung bakit parang hindi niya na ito kayang biguin at nagtaka rin siya sa sarili nang ma-appreciate ang pelikulang pinanood. Anong ibig sabihin niyon? He was beginning to enjoy Maya's company. Huwag namang sabihing nagiging totoo ang pagpapanggap niya bilang loving boyfriend nito. Palabas na sila ng sinihan sa loob ng mall na magulat si Rex sa boses na tumawag sa pangalan niya. Rex! Paglingon niya ay muntik na siyang mapaatras dahil isang kaibigan taga Maynila ang nakita niya. Sid! Kumusta pare? Kanina pa kita nakikita pero akala ko hindi ikaw. Ha? Hindi malaman ni Rex ang gagawin. Makahulugan kasing lumipat ang tingin ni Sid kay Maya na naka-abresyete sa kanya. O okay lang ako. Pare, bakit ka nga pala nandito sa Caballero? Sinundan ko si Roxy. Kasama ko siya. Nasa ladies room lang. Oh, heto na pala siya. Lalo nang hindi niya malaman kung ano ang gagawin. Mahigpit ang pagkakakapit ni Maya sa isang braso niya. Rex! Sabi ni Roxy, ang best friend ni Ira at girlfriend naman ni Sid. Sabi ko na nga ba, magkikita tayo minsan dito eh. Taga rito kasi yung napangasawa ng elder sister ko. Nagkausap na ba kayo ni Ira? Bakit hindi mo na raw siya tinatawagan? Miss na miss ka na nung tao. Bakit hindi mo pa suyuin? Kailan ba ang balik ninyo sa Maynila? Pag-iiba niya sa usapan. Baka this weekend. Hindi mo na ba kami imbitahin sa bahay mo pare? Tanong ni Sid. Oo nga naman, segunda ni Roxy. Yeah, sure. Bakit hindi? Nasa sasakyan na sila ay hindi pa rin ipinapakilala ni Rex si Maya sa mga kaibigan. Ihahatid na ba kita? Mahinang tanong niya sa dalaga habang nagmamaneho. Gusto mo na ba akong umuwi? Hindi naman, bahalang ka kung gusto mo na. Hindi mo pa nga ako pinapakilala sa mga friends mo eh. Nagtatampong sabi nito. By the way, this is Roxy, best friend ni Ira. Si Sid, boyfriend niya. Guys, this is Maya. Nilingon ni Maya ang dalawang nasa backseat at nginitian. Nice to meet you. Same here, sabay na ganti ng dalawa. Habang nasa daan ay panay ang kwentuhan ni Rex at dalawang kaibigan at hindi maiwasang mapag-usapan si Ira. Hindi makaligtas sa pansin niya ang hinanakit at pagsiselos ni Maya. Inabutan nila si Mr. Cabrera sa bahay ni Rex. Ipinakilala ng binata mga kasamang kaibigan. So, kilala niyo na pala ang girlfriend ni Rex, sabi nito. Sabay na napatingin si Roxy at Sid kay Maya. Bigla tuloy siya nagbaba ng tingin. Base kasi sa pagkakatingin ng dalawa, parang hindi makapaniwala ang mga ito na girlfriend siya ni Rex. Nang mag-angat siya ng tingin, kitang-kita niya ang pagtatagisan ng bagang ng kanyang boyfriend dahil sa sinabi ng daddy nito. Niyaya sila ni Rex sa garden at nagpahanda ito ng makakain. Napansin ni Maya na kanina papanay ang pag-uusap ng mga mata ni Rex at dalawang kaibigan nito. Pakiramdam tuloy niya ay out of place siya. At alam niya kung anong iniisip ng mga ito. Na hindi siya bagay kay Rex at nakapagtatakang pinatulan siya nito. Rex, biglang sumama yung pakiramdam ko. Magpapahinga na muna ako sa guest room. Pagdadahilan ni Maya para makaalis na.
Sige, magpahinga ka muna, sabi nito. Is it true, Rex? Agad na tanong ni Roxy nang makatalikod si Maya. Wow pare, ipinagpalit mo na si Ira. At sa isang katulad lang ni Maya na yun, ano nangyari sa'yo? Bigla bang lumabo ang mga mata mo? May pangangansyaw sa tono ni Sid na nauwi na sa pagtatawanan nito at ni Roxy. No, wait, let me explain. Mahinang sabi niya. Hindi niya alam kung paano ipapaintindi sa mga kaibigan ang totoong sitwasyon. Nabahagi lang yon ng isang palabas at inutusan lang siya ng daddy niya na paibigin si Maya. Para kayong sina David at Goliath, sabi ni Sid. At pare, ganyan na ba ang trip mo ngayon? Ikaw na puro beauty queens at fashion models ang mga naging syota. Don't tell us, siya ang dahilan, kaya hindi mo na inaayos yung problema niyo ni Ira. Pagtatawanan ka ni Ira kapag nalaman ng tungkol kay Maya na yan, sabi ni Roxy. Guys, will you listen to me first bago niyo ko pagtawanan? Napipi ko nang sabi ni Rex. Obviously, kinakahiya ko ni Rex. Lihim na pagsisintir ni Maya nang makauwi sa bahay nila. Nakakaramdam na naman siya ng awa sa sarili. Hindi niya talaga ako maipagmamalaki sa mga kaibigan niya. Si Tito Leo pa ang nagpakilala sa akin na girlfriend ako ni Rex. Mahal ba talaga niya ako? Tinawagan na lang niya ang driver nila at nagpasundo sa bahay ni na Rex. Iniwan niya nagkakatuwa ng binata at dalawang kaibigan nito. Naramdaman niyang balak pa siyang pigilan ni Rex pero hindi niya na ito binigyan ng pagkakataon. Isa pang nakapagpapasama ng loob ni Maya ay nalaman nagsinungaling si Rex sa kanya. Hindi pala totoong break na ito at ang girlfriend na si Ira. Naputol ang pagsisinter niya ng pagtunog ng telepono sa side table. Ganun na lang ang tuwa niya nang marinig ang boses ng mami niya sa kabilang linya. Mommy, kumusta? I have good news for you, Iha. Magaling na ako. Talaga, Mi? Sapat na ang balitang yon para makalimutan niya ang sama ng loob kay Rex. Yes, Iha. Sabi ng doktor ko, maganda yung response ng katawan ko sa chemotherapy. Sa huling series of tests na ginawa sa akin, natuklasang wala ng cancer cells. Kailangan ko na lang ituloy yung ilang treatment para ma-monitor kung babalik dito. Mabuti na lang daw at naagapan pa. Naiyak si Maya sa sobrang tuwa. God answered prayers, Mommy. Mabuti kasi kayong tao. At ayoko pang iwan ka, anak. Uuwi na ako 2 weeks from now. Miss na kita. Same here, Ma. Marami akong ikukwento sa'yo. Pagbalik nito, ikukwento niyang boyfriend na si Rex. Pero dapat pa kaya siya magkwento ngayong nararamdaman niyang ikinakahiya siya ng binata? 3 araw na silang hindi nagkikita ni Rex. At sinadya yun ni Rex, ni hindi niya tinawagan ng dalaga. Pagkatapos kasing malaman ni na Roxy at Sid ang tungkol sa kanila, ay nalito na siya. Niisip niyang tapusin na ang pagpapasakay kay Maya dahil siguradong makakarating kay Ira ang tungkol doon. Besides, nagigilty na siya ng husto sa ginagawa. Alam niyang mali na paglaruan ng damdamin ni Maya. Napakabait nito para saktan at lokohin lang. Parang gusto niyang magalit sa sarili dahil nagpagamit siya sa kanyang ama. How stupid of me para magawa ito sa kanya. She'd been so nice to me. Alam kong totoo yung pagmamahal niya sa akin. Lalo siyang sinusumbatan ng konsensya kapag naaalala kung paano iparamdam ni Maya ang pagmamahal nito sa kanya. At nagawa ko pa siyang ikahiya kina Sid at Roxy. Hindi na mapakali si Rex dahil sa ginawang halos itago niya si Maya sa bulsa. Huwag lang makita ni na Sid at Roxy sa pangambang makantsawan ng mga ito. Isa pang ipinag-aalala niya ay ang malaman ni Maya na hindi pa formal na breakup nila ni Ira. Gusto niyang tawagan si Maya para mag-apologize pero bigla niyang naisip na hindi na iyon ang pagkakataon para tapusin ang pagpapasakay rito. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Rex habang nakatayo sa veranda. Hindi siya mapakali hanggat hindi ito nakakausap at naaalo. Kinuha niya ang cellphone mula sa bulsa ng suot na slacks at tinawagan si Maya. Maya, I'm sorry sa nangyari kahapon na hindi kita agad na ipakilala kina Roxy at Sid at hindi rin kita nahatid. Matagal bago ito nagsalita pero narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Maya, talk to me please. Nagtataka si Rex sa sarili kung bakit naghihirap yung kalooban niya sa hindi nito pagsasalita. Hindi niya inaasahan magiging ganoon siya kaapektado sa pagtatampo ni Maya. Alam kong galit ka but I want to make it up to you. Pupunta ako dyan. Huwag na. Baka ipahabol lang kita sa aso. Galit ako sa'yo, Rex, dahil ikinahiya mo ako. Pero understandable naman yon. Kaya lang nagsinungaling ka sa akin. Hindi pa pala kayo break ni Ira. No, hindi kita ikinakahiya. Ayoko lang malaman ni Roxy na may bago na akong girlfriend. May unfinished business pa rin kami ni Ira. Pero ang kailangan na lang namin ay ang formal breakup
paliwanag niya. At sa hindi niya naintindihang dahilan, pakiramdam niya ay mahalagang mawala ang pagtatampo ni Maya. Totoo ba yan, Rex? Yes, Maya. Okay, bago kita patawarin, tapusin mo muna yung unfinished business mo kay Ira. Yes, I promise. May nararamdaman si Rex na bigat sa dibdib nang putulin na ni Maya ang tawag. Nagtatampo nga siya, and I couldn't blame her. I was a fool para saktan yung feelings niya, at hindi siya matatahimik hanggat hindi mawawala ang pagtatampo nito sa kanya. Pupunta ako sa kanila. I'll give her flowers para maniwala at mawala ang tampo niya sa akin. Pero sa hagdan na sana si Rex nang matigilan. Bakit siya natataranta ngayon nagtatampo si Maya? Bakit kailangan pa niya itong suyuin kung balak na niyang itigil ang pagpapasakay rito? What's happening to me? So what kung nagtampo siya? Tanong niya sa sarili. Hindi ba mabuti ngayon para madali niya nang maputol ang pagpapaniwala sa dalagang mahal niya ito? Huwag naman sabihing, no, this is ridiculous. Imposibleng unti-unti nang nahuhulog ang loob ko sa kanya. Pero nung maalala ni Rex ang sinabi ni Bonnie na maraming manliligaw kay Maya, bigla siya nakaramdam ng damdaming hindi niya mabibigyan ng pangalan. No, hindi ako papayag na ma-inlove siya sa iba. Paano kung lokohin lang siya ng mga yon? Baka kaya lang siya liligawan ay dahil alam kung gaano kalaki ang mamanahin niya kapag nawala si tita. Yun nga ang ipinag-aalala niya. O natatakot siyang mabaling sa iba ang pagmamahal ni Maya. Buo na ang desisyon ni Rex. Susuyuin niya ang dalaga. Pero bago pa siya makasakay sa kotse niya, ay napansin niya ang Nissan Patrol na huminto sa tapat ng gate nila. Dalawang babae ang bumaba mula roon at ganoon na lamang ang gulat niya na makilala kung sino ang mga yon. Si Roxy, kasama si Ira. Agad na yumakap sa kanya ang girlfriend. Hayan, kinulit akong samahan siya dito, sabi ni Roxy. Gusto ka raw niyang sorpresahin. Biniro ko nga eh. Sabi ko ipinagpalit mo na siya sa mas sexy, mas matangkad at mas pinakamagandang dalaga dito sa Caballero. Biglang na-insecure at natakot kaya sumugod kami dito. Ipinagpalit mo na ba talaga ako, babe? Naglalambing na tanong ni Ira habang nakapulupot ang braso sa leeg niya. Bakit hindi muna kayo tumawag bago kayo nagpunta dito? Gusto nga kitang sorpresahin eh. Sino yung maganda, matangkad at sexing babaeng ipinakilala mo kina Roxy? Kaya pala natiis mo ako ha? Nagtatampon sabi nito. Gusto ko lang makapag-isip-isip ka at ma-realize mo naman ang mga pagkakamali mo. But it doesn't mean na hindi mo na ako mahal. Hindi nakasagot si Rex. Hindi niya maintindihan ang sarili. Mahigit 2 linggo na silang hindi nagkikita ni Ira. Nung magdesisyon siyang bumalik sa Caballero pagkatapos ng matinding away nila, ilang araw pa lang niya itong hindi nakikita pero namimiss niya na. Pero ngayon, parang wala siyang maramdamang excitement nang makita si Ira, samantalang ito ay excited na excited. Alam mo bang miss na kita? Inalis ni Rex ang pagkakapulupot ng mga kamay ni Ira sa leeg niya na ipinagtataka nito. Hey, galit ka pa ba sa akin, Rex? Mukhang kailangan niyong magkasarilinan. I better go. Ihatid mo na lang yan, sabi ni Roxy. Pwera na lang kung ayaw mo na siyang ihatid. Baka hulugan itong kumindat bago tumalikod pabalik sa naghihintay na sasakyan. Si Ira na mismo nagaya na pumasok sila sa loob ng bahay. At dahil parang sawa kumakalingkis ang babae sa kanya, ay niyaya niya ito sa itaas. Nararamdaman niyang hindi niya gusto ang nangyayari. Don't you miss me, babe? Paglalambing ni Ira na kumantong pa sa kanya na makapasok sila sa family room na nasa 2nd floor ng bahay. Hinalikan siya nito sa mga labi. Sa umpisa ay tumutugon na rin siya para lang pagbigyan ito. Pero nung maalala si Maya ay bahagya siya nitong naitulak. Ira, baka makita tayo ng mga maids. Pagdadahilan ni Rex. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit niwala siyang naramdaman ng halikan nito. Samantalang dati naman gustong-gusto niyang gawin iyon. Kissing and making love to Ira na liberated pagdating sa sex. Nagtataka na talaga siya sa sarili. Hey, what's happening to you? Kunot noong reaksyon nito. Ang tagal nating hindi nagkita. Pagkatapos ngayon you seem to be so cold. Baka naman totoo yung sinasabi sa akin ni Roxy na ipinagpalit mo na ako sa Maya na yon. Kung ipagpalit man kita sa ibang babae, kasalanan mo Ira. Nagsawa na ako sa immaturity mo, sa pagiging selfish mo, at sa sobrang pagmamahal mo sa sarili mo. You don't know how to love back. Gusto mo ikaw lang yung minamahal. Mahal naman kita eh. Hinihintay ko lang na suyuin mo ako. Inialis niya ito sa pagkakakandong sa kanya. Pagkatapos ay tumayo siya at lumapit sa bintana. Well, nagsawa na ako sa kakasuyo sa'yo. I've come to realize na ayoko ng babaeng kasing conceited mo. Nakita ni Rex na natigalgal si Ira. Pagkatapos ay lumapit sa kanya at itinulak-tulak siya sa dibdib.
What do you mean ha? You're dropping me just like that? Nagmamalaki ka na sa akin ngayon? Baka magsisi ka pag na-realize mo kung ano yung nawawala sa'yo kapag hiniwalayan mo ako. Hindi ako manghihinayang na mawala ka sa buhay ko, Ira. Pero si Maya, parang ayoko nang mawala siya sa akin. Hindi niya alam kung bakit bigla yun ang naisip. Rex, I love you. Biglang lumambot ang anyo ni Ira. Don't make it hard for me. Nagpunta na nga ako dito para makipag-reconcile sa'yo. Alam ko namang ako ang mahal mo eh. Pinaglalaroan mo lang yung Maya na yan, hindi ba? Sinabi sa akin ni Sid. Hindi ako nagpapaikot, Ira. Habang nandito ako, nakapag-isip ako mabuti. Sabi ni Rex habang papunta sa hagdan. This is over. Just try to forget me. Total madali ka namang makakita ng kapalit ko. I guess hindi na tayo magkakasundo. Come on, ihahatid na kita kina Roxy. May pupuntahan pa kasi ako. Pagkasabi niyon ay tuloy-tuloy na siyang bumaba. Nangako si Rex na pupunta sa kanila kaya nagtataka si Maya kung bakit hindi pa ito dumarating. Baka akala niya galit pa ako. Mabuti pa ako nalang magpunta sa kanila. Yayayain ko siyang magpunta sa mall. Nagpahatid siya kina Mang Jose at Bonik sa bahay ni na Rex. Pagdating doon ay nagpaiwan na siya. Tuloy-tuloy na si Maya na pumasok sa loob ng gate. Narinig niya may mga nag-uusap na nagmumula sa garden. Sumilip siya roon. Nakita niya may bisita si Rex. Isang maganda at sexing babae na naka-midriff. Kinakabahan siya. Kung hindi siya nagkakamali, iyon si Ira. Maya, gulat na reaksyon ni Rex na makita siya. Nalipat ang tingin niya sa babaeng hula niya ay si Ira. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa saka tumawa. So, this is Maya. Luka-luka talaga si Roxy. Akala ko totoong super ganda ng babaeng ipinalit mo sa akin. Nakumpirma niyang ito nga si Ira. At harapan siya nitong ininsulto. Kung nagkataon palang totoong girlfriend mo siya, wala rin akong dapat ika-insecure. Saka mahirap talagang paniwala ang papatulan mo ang ganitong klaseng babae, Rex. Lumipat ang tingin niya sa binata. Ano sinasabi ng babaeng to na kung nagkataon palang totoong girlfriend siya ni Rex? Totoo namang girlfriend ako ni Rex. Sabi ni Maya na pinaglipat-lipat ang tingin sa dalawa. That's what you think. Paniwalang paniwala ka namang papatulan ka ni Rex. Tingnan mo nga ako. Ito ang klase ng babaeng sineseryoso niya. Gusto na niyang mapikon sa katalasan ng dila ni Ira. In the first place, ano bang ginagawa nito sa kabalyero at sa bahay ni Rex? Ira, please. Saway ng binata. Why don't you tell her the truth, babe? Masyado namang kawawang babaeng yan kung patuloy mo pa siyang papasakayin. Pasasakayin? Nagtatanong ang mga matang baling niya kay Rex. Ira, no. Ano ba? Galit na bulyaw nito sa babae. Bakit ayaw pang sabihin sa kanya? It's about time na tapusin mo na yung pang-uuto sa babaeng yan. Malapit nang magpanting ang tenga ni Maya. Naghihintay na lamang siya ng paliwanag mula kay Rex. Okay, to stop this once and for all, listen to me, poor lady. Nakataas ang kilay na sabi ni Ira. Hindi ka man lamang ba nag-iisip na ligawan ka ni Rex? Ang laki naman ng tiwala mo sa sarili mo para isiping totoong in love siya sa'yo. Ewan ko lang kung manhid ka o nabubuhay ka lang talaga sa ilusyon na mahal ka niya. For your information, pinapasakay ka lang niya. Parang gustong lumubog ni Maya sa kinatatayuan para nanlaki yung ulo niya. Nagsisikip ang dibdib niya. Matalim ang tinging ipinukol niya kay Rex. Will you shut up, Ira? Galit na sikmat nito sa babae saka lumapit sa kanya. Di ba yun naman ang totoo? Sinabi sa akin ni na Roxy at Sid ang sinabi mo sa kanila. Maya, please, don't listen to her. I'll explain everything. Hindi ko kailangan ng explanation mo. Sabihin mo na lang kung totoo o hindi yung sinasabi niya. Kaya ka madaling maloko eh. Madali kang papaniwalain. Kung sa bagay, mukhang kang ang utu-uto. Galit na humakbang si Maya palapit kay Ira. Isang salita mo pa sasapakin na kita. Banta niya. Napaatras ito. Halatang nahintakutan sa madilim na ekspresyon ng kanyang mukha. Muli niyang pinalingan si Rex. Bakit mo to ginawa sa akin? Malapit na bumagsak ang mga luha niya sa tindi ng sama ng loob. Dahil inuutos ng daddy niya. Sabad naman ni Ira. Para mapunta sa kontrol nila ang kumpanya niyo. Matalim na tingin na ibinaling ni Rex sa babae. Isang malakas na sampal naman ang ibinigay ni Maya sa binata bago pa ito makabawi. Huwag ka na magpapakita sa akin. Saka siya nagmamadaling umalis. Nang sa loob na siya ng kotse, napaiyak siya. Naisubsob niya ang luha ang mukha sa mga kamay. 2 araw na hindi pumasok si Maya sa eskwelahan. Mugtong-mugto ang kanyang mga mata at ayaw niya makita iyon ng mga kaibigan. Panay ang tawag ni Rex sa kanya pero hindi niya sinasagot. Inulan din siya ng tawag ng mga kaibigan at sumugod na mga ito sa bahay nila. Napilitan na rin siyang umamin. Walang hiyang yun. Galit na reaksyon ni Kriza. Sabi ko na nga ba duda talaga ako sa sincerity ng son of the bitch na yon.
Huwag mo na siyang iyakan, Maya. He's not worth it, sabi naman ni Lav. Sa tindi ng sama ng loob kay Rex, tuluyan na itong iniwasan ni Maya. Ilang ulit nagpunta sa bahay nila ang binata pero hindi siya humarap. Pinupuntahan din siya nito sa university pero pinagtataguan niya. Nakatikim pa ito ng hindi magandang salita mula sa mga kaibigan niya na nakikisimpatya sa kanya. Nagpadala si Rex ng sulat at mga bulaklak pero tinapon lang niya ang mga yon. Bahagya lang nakalimutan ni Maya ang sama ng loob na dumating ang mami niya. Masaya siya dahil magaling na ito. Damn, ayaw na talaga niya akong kausapin. Mabigat na bibigat ang damdamin ni Rex habang nasa loob siya ng opisina. Kaninang umaga pa siya parang wala sa sarili. Si Maya ang pinoproblema niya. Hindi na yata siya nito mapapatawad. Ni ayaw nitong pakinggan ng mga paliwanag niya. Ilang beses niyang sinikap na makausap ito sa bahay ng mga ito at sa university. Pero alam niyang matindi ang galit nito sa kanya. Hindi niya masisisi ang dalaga. Ang laki kong gago at nagawa ko to sa kanya. Tinampal ni Rex ang sariling noo. Hindi yata siya matatahimik hanggat hindi sila nagkakausap. We have to talk. I'll do everything to win her back. Muli siya nagpunta sa bahay ng mga ito pero wala raw doon ang dalaga. Hihintayin ko siya hanggang dumating siya, sabi ni Rex na nakausap na katulong. Pero sir, pabayaan mo na lang ako please. Inabot siya ng 3 oras, 4 hanggang 5 oras sa paghihintay sa sala ng mga eskudero. Hanggang sumapit ang gabi ay hindi pa rin dumarating si Maya. Hindi na malaya ni Rex na nakatulugan na niya ang paghihintay. Mag-aalas 10 na ng gabi nang alukin siya ng katulong na kumain. Wala pa ba si Maya? Tanong niya. Wala pa sir eh. Tumawag nga siya kani-kanina lang, bukas na raw siya uuwi. Nagkasarapan daw kasi sila sa rehearsal para sa kotilya ng kaibigan niya si Denise. Ganun ba? Bigla siya ng lumo. Sige, babalik na lang ako bukas. Sige sir. Habang nakaupo si Maya sa kama ay nakasilip naman si Bonek sa binata at sinisilip ang kwarto nito. Umalis na siya ate, pagre-report nito. Mabuti naman, hindi mo na ba siya papatawarin ate? Kawawa naman oh, ang tagal niya naghihintay sa ibaba. Nagtatago ka lang naman dito. Hayaan mo na siya magdusa. Iyon ang bagay sa kanya. Saka kunwari lang yan nahihirapan pero alam kong wala lang yun sa kanya. Dahil hindi naman siya totoong nagmamahal. Tumabi ito sa kanya. Mahalin mo naman ate, baka love ka na rin niya. Nakakaawa nga siya bago umalis kasi tumingala pa siya sa bintana nitong kwarto mo. Mabigat ang mga paa ni Rex na lumabas ng bahay ni Maya. Pagkatapos tingalain ang bintana ng kwarto nito, saka lang siya sumakay sa kotse. May pakiramdam siyang pinagtataguan lang siya ni Maya. I love you Maya. I just hope you can forgive me. Bulong niya sa isip habang palayo ang kotse niya mula sa bahay nito. Bakit nag-resign si Rex? Nagkaproblema ba kayo, Maya? Tanong ng mami niya. Nagulat si Maya sa nalaman. Nag-resign si Rex? Hindi ko alam na nag-resign siya, mami. Nakiupo siya sa gilid ng kama nito habang binubuksan ng isang kahon ng chocolates na dala nito. Ano bang naging problema niyo? Ang sabi ni Leo, ikaw raw ang naging dahilan ng pagre-resign niya. Matagal siyang nawala ng kibo. Naisip niyang iyon ang tamang oras para ipagtapat dito ang lahat na nangyari sa kanila ni Rex. Ikinuwento niya ang lahat na ikinuwento noong nagpapagamot pa ito sa Amerika. Niyakap siya ng ina nang umiiyak siya pagkatapos ikwento ang lahat. Tahan na, talagang ganun ang pag-ibig. Minsan kailangan mo munang masaktan. Hayaan mo, kakausapin ko si Rex. Kailangan niya magpaliwanag sa akin. Sila nang walang hiya niyang ama. 3 linggo na nakararaan mula nang bumalik si Rex sa Maynila. Bumalik siya sa apartment na inuupahan. Wala na siyang mukhang ihaharap sa mag-ina. Kaya pinili niyang lumayo. Hiyang-hiya siya kay Maya. Alam niyang hindi siya basta mapapatawad nito. Sana man lang, pinakinggan niya ang explanation ko. Naghihinanakit na sabi niya sa kaibigan at ka-share sa apartment na si Fred. Naikwento niya na rito ang lahat. Kahit ano pang explanation na gawin mo pare, hindi mo na mababawi yung sakit na binigay mo sa kanya. Kahit naman kanino mo gawin yon, ganun din na magiging reaksyon. Pero sabi mo mabait siya, hindi ba? Darating din yung panahon na mapapatawad ka niya, pero hindi pa sa ngayon. Just give her time. Inabutan siya nito ng isang bote ng beer. Yun na nga eh. Ang sama-sama ko dahil napakabait niya para gawin ko yun sa kanya. Hindi ko nga alam kung bakit ko nagawa yon. She's a very sincere and genuine person na walang inisip na masama sa kapwa. Pagkatapos, sunod ka kasi ng sunod sa daddy mo kahit alam mong mali siya. Dahil naninigil siya ng utang na loob. To the extent na makasakit ka ng feelings ng isang taong walang ginawa kundi ang mahalin ka. Nagigilty talaga ako pare. Gusto kong barilin yung sarili ko.
Sising-sisi ako kung bakit ako nagpakamit kay Dad. I've been so stupid. Kalimutan mo na yon. Kamusta kayo ni Ira? Wala na kami. Ha? Bakit? I've just realized that she's not worth loving. Maganda lang ang mukha niya pero bulok ang pagkatao niya. Ngayon ko naisip mas maganda pa si Maya sa kanya. Dahil si Maya, never na nakit ng damdamin ng kapwa niya. Never na apak ng mababang tao kahit anak siya ni Belen Escudero. Kapag si Maya ang kasama ko, feeling ko napaka-importante ko. Badiwi siguro siya, mababaw at kung minsan may inferiority complex. Pero masarap siyang kasama. May concern siya sa iba. Hindi lang sa sarili niya ang mahal niya. Hindi siya humihingi ng special treatment o namahalin siya ng iba. Siya ang nagmamahal. Wow pare, ang bigat niya ng mga dialogues mo ha. Baka naman totohanan na yan. Baka hindi mo yan namamalayan in love ka na sa kanya. Tumawa si Rex sa halip na kontrahin ang sinabi nito. May natutuhan ako sa nangyari pare. Now I know what I want in woman. Hindi pala sapat na pang beauty queen yung ganda niya. And you know what? This is a kind of weird but namimiss ko si Maya. Yung mga kababawan niya, yung kabaduyan niya, yung pagiging thoughtful niya. Tumungga siya ng bote ng beer. Nakita niyang natawang nakasamid sa kanya ang kaibigan. Kulang siguro siya sa gandang pang-display sa height, sa poise, na mayroon si Ira at ang iba na naging girlfriend ko pero meron siya nang wala si na Ira. Ano? Millions? No, she has a big heart to love. Mahigit 1 buwan nang nasa Maynila si Rex. Kung gustuhin niya, madali siya makahanap ng trabaho. Pero pakiramdam niya ay nawala na siya ng direksyon. Nagkawatak-watak siya. Isa lang gusto niyang mangyari, ang makita si Maya at mapatawad na siya nito. Kaya nag-decide siyang bumalik sa Caballero. Nagtuloy siya sa bahay ng mag-ina pero wala roon si Maya. Nasa university daw. Si Tita Belen nakausap niya. Nagpaliwanag siya. Nangumpisal at humingi ng tawad sa ginang. Alam mo bang gusto kitang patayin dahil sa ginawa mo sa anak ko? Mahinahong sabi nito. I can't blame you, tita. I deserve it. Nakayukong sabi nito. Nasa poolside sila. Pero hindi ko gagawin yun, Rex, dahil mahal ka pa rin ng anak ko at alam kong ayaw kanyang saktan. Napakagatlabi siya. Nag-resign na rin yung daddy mo. Umamin na rin siya sa akin. May konsensya pa rin pala siya. Tinanggap ko yung resignation niya. Sinira niya yung tiwala ko sa kanya. Mabuti pang kinausap na lang niya ako. Kesa utusan kang paglaruan si Maya. Mapapatawad ko siguro siya pero kailangan ko pa ng kaunting panahon. Humingi na rin siya ng tawad sa akin, tita. Balak na daw niyang magtayo ng manggahan sa Zambales. Ngayon, Rex, isa na lang ang pakikiusap ko sa'yo. Umalis ka na dahil ayokong abutan ka ni Maya. Lalo lang mahihirapan yung anak ko na kalimutan ka kapag nakita ka pa niya. Ayokong patuloy siyang masaktan sa pagmamahal sa isang lalaking hindi naman siya mahal. Paano kung talagang mahal ko na si Maya? Pwede ko ba siyang hintayin? Tinitigan siya ni Belen na parang inalam kung nagsasabi siya ng totoo. Gusto mo lang bumawi. Ayoko maniwala, Rex. No, tita. Kahit ako, hindi ko na malayang mahal ko na pala si Maya. Hindi naman imposible, hindi ba? Dahil habang nagkakalapit kami at nakikilala ko siya, I came to realize na siya ang klase ng babaeng dapat minamahal ng kahit na sinong lalaki. Kahit hindi siya kasing ganda ng mga naging girlfriend ko. She's the most beautiful woman I've ever met, tita. Sincere na sabi niya. Tarantado ka, Rex. Kapag hindi totoo yan sinasabi mo at niloloko mo lang yung anak ko, hindi ako mangingiming pumatay. Ipapasalvage kita. Pero habang sinasabi nito yon ay nagigilid ang mga luha nito. Believe me, tita. I'm certain that I love Maya. Yun na nasisiguro ko nang hindi niya ako kausapin ng 3 linggo. Wala kaming communication and rest assured I will love your daughter forever. Kayo talaga mga kabataan ang gugulo nyo. Sige, puntahan mo na siya sa university. Bahala kang ayusin na ginawa mong gulo. Problema mo na kung ipagtatabuyan ka niya o sampalin. Sige na, lumakad ka na. Baka maunahan ka pa ng iba. Balita ko may naliligaw na kaklase niya sa kanya. At mas gwapo pa sa'yo. Nang marinig yon ay sinalaki ng pangamba at selos ang dibdib ni Rex. May manliligaw kay Maya? Hindi siya makapapayag na maagaw ito ng iba. I've gotta go, tita. Sige. Good luck. Huwag mo lang itatanan si Maya kapag nagkabati na kayo ha. Yumakap muna siya sa ginang bago umalis, na sinagot nito ng mahinang tapik sa balikat niya. Huwag kang magmamana sa ama-amahan mong tarantado ha. Yes, tita. Promise. Kumabog ang dibdib ni Maya nang matanaw si Rex. Kausap niya noon si Paul, habang palabas sila ng building. Ito ang bagong manliligaw niya. Gwapo rin ito pero walang apil sa kanya. Dahil aaminin niya, si Rex pa rin yung mahal niya. Wala nagbago sa damdamin niya.
Lalo pa ngayong humupa na yung galit niya rito. Excitement ang nararamdaman niya na makita si Rex. Sinalubong siya nito. Ano ginagawa mo dito? Kunwari ay galit na si Tanya. Sinusundo ka. Nagpapasundo ba ako sa'yo? Saka ano bang karapatan mo sunduin ako? Ihahatid na ako ni Paul. Ako ang boyfriend mo. Bakit ka magpapahatid sa iba? Ah, talaga? Boyfriend ba kita? Di ba matagal nang hindi? Mataray niyang sikmat. Tahimik na nakamasid lang si Paul. Ito ba ang pinagmamalaki mo? Matalim na tiningnan ni Rex ang manliligaw niya. Teka pare, hindi ka na pala boyfriend ni Maya eh. Sabi ni Paul. Bakit? Ikaw bang bagong boyfriend niya? Oo, sikmat ni Maya. Kaya pwede ba? Umalis ka na. Ah, talaga ha? Ito na pala ang boyfriend mo. Tanong ni Rex. Ganun pala, edi aalis ako. Tumalikod na ito, pero bigla rin bumalik. Teka, I forgot something. Walang babalang kinabig siya ni Rex at hinalikan sa mga labi. Hindi lang siya nabigla, na-shock pa. At alam niyang gano'n din si Paul. Binitawan na siya ni Rex pero parang nakadikit pa rin yung mga labi niya sa labi nito. Bakit hindi mo ako sampalin? Hamon nito sa kabinalingan si Paul. Bakit hindi mo ako sapakin na hinalikan ko yung girlfriend mo? Walang salitang tumalikod si Paul. Hindi malaman ni Maya ang gagawin at sasabihin. Nakatingin sa kanila ang ilang estudyanteng dumaraan. Bakit hindi ka nagsalita ngayon? Tanong ni Rex. Kung sa bagay, wala ka nang dapat sabihin dahil sapat na ang naging reaksyon mo sa halik ko para makumpirma ko ang dalawang bagay. Pinatawad mo na ako at mahal mo pa rin ako. Sobra talaga ang tiwala mo sa sarili mo, no? Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Now, may bonita senyorita. Sasakay ka ba sa kotse ko o gusto mong buhatin pa kita papunta doon? At bakit ako sasama sa'yo? Saan mo ko dadalahin? Marami akong gustong sabihin sa'yo tulad ng wala na kami ni Ira dahil na-realize kong ikaw na yung mahal ko. At wala palang direksyon yung buhay ko kapag wala ka. It may sound corny but it's true. Ikaw lang naman siguro ang nagturo sa akin ng pagiging corny. Napangiti si Maya. Mahal mo ako kahit hindi ako kasing ganda at kasing sophisticated ng mga naging girlfriend mo? Yes and no. Yes, dahil kahit ano pang hitsura mo, I love you because for me, you're the most beautiful woman on earth. And no, dahil mas maganda ka sa kanila. Tumanda sila, pangit na sila. Dahil kulubot na ang balat nila, pati ang uso nila. Wala nang maititirang ganda sa kanila. Sobra na yan, nabobola ka na. Of course not. Let me be corny again but the words came from my heart. I love you so much. I couldn't imagine life without you. Believe me, nawalan ako ng direksyon na magalit ka sa akin. At paano naman ako maniniwalang totoo ang mga sinasabi mo ngayong nalaman kong ang lahat pala bahagi lang ng pagpapasakay mo sa akin. Swear to God, labag na labag sa loob kong gawin yon. Pero naniningil ng utang na loob ang nakilala kong ama. Pero habang pinapaibig kita, nararamdaman kong unti-unti na ako nahuhulog sa mga drama ko. Namalayan ko na lang, totoo na sa loob ko ang pagbibigay sa'yo ng kung ano-anong regalo. I was beginning to enjoy your company. Hinahanap ko na yung sweetness mo. Namimiss ko na pati kabaduyan mo. At naghihirap yung loob ko kapag galit ka sa akin pagkatapos ng magkaharap kayo ni Ira. Hindi ko na mamalayan na in love na ako sa'yo. At totoo sa loob ko yung concern at selos ng sabihin ni Bonic na marami kang suitors. Lalo lumapad ang pagkakangiti ni Maya. Saka siya umabrasyete kay Rex. Kung hindi lang kita mahal, nakalabing sabi niya.